Ilang mo ng tiles? Pinagtatawanan nyo pa na hindi niya makakalimutan yan pag i-inventory niya ng tiles? Hindi niya ito malilimutan kung ano niya, pagkukro niya. Yung bagong crew. Oh. Pastilan pati sa kasulok-sulukan, binibilang niya. Kasi inutusan mo manager. Kung nag-iisip ka ba naman, ngayon umabot na yan sa pinakamataas nyo. Tanggal ka ngayon. Kasi ngayon sasabihin mo, na-joke-joke nyo lang yan. Kasi ganyan ka sa mga crew mo. Ano ka ganyan, bago nga yan? Kung maayos ka ba naman Alright guys, marites ng social media guys, no? Pag-usapan natin yung guys kasi parang maraming nagre-react at saka naging viral kasi nga power tripping ang tawag no, no? So isang manager inutusan niyang mag-inventory yung bagong crew na bilangin yung tile sa sahig ng kanilang branch at nagbanggit pa ng hindi mo makalimutan ang araw na bilang crew, no? So yung mga tao guys nag-react, siyempre pang-aapi, no? Pang-aabuso sa kapwa. Galit na galit yung mga Pilipino dyan eh. Kaya simpati ng mga Pilipino, huwag mang-api, huwag magkuha ng mga tinatawag na posisyon, ano? So yun ang mga reaksyon ng mga tao. Pero iba ang nakikita ko guys, no? Ako ito ay aking opinion lang at bilang medyo may edad na tao at malawak na ang karanasan sa buhay siguro sa mga compare sa iba, so aking ibibigay ang aking point of view sa nangyari, no? Tayo mga Pilipino, nagre-react tayo agad. Masama agad ang ating mga reaksyon sa mga ganung bagay. Ikwento ko lang sa inyo yung aking anak, no? Ang aking anak ay manager din ng isang fast foods, no? Pero nag-aaral ng aking anak, guys, ay siya ay naging working student bilang crew din, no? So isang araw, umuwi yung aking anak, umiiyak. Umiiyak siya kasi nagsumbong siya sa akin, ba, ayoko na magtrabaho. Bakit na, anong nangyari sa iyo? Sabi niya. Ipinagmap ako doon daw sa ceiling area nila, yung mga kainan ba. Siyempre, dalaga siya. Estudyante, alam mo na, nahiya. Nahiya siya kasi, siyempre, HRM siya eh. Nag-aaral siya para maging manager eh. Tapos, sabi ko, una-una na, sabi ko sa kanya, una-una na, wag mong ikasama, sabi ko sa anak ko, wag mo ikasama na pinagmap ka. Tinitingnan lang kung paano ka tumanggap ng trabaho. Masama dun na kung pinagmap ka kung walang bayad. May bayad naman eh, bayad yung oras mo eh. Ngayon, yung nagalaw lang doon sa ginawa mo ay ang pride mo. Siguro dahil isa kang dalaga, kasi hindi naman tayo mayaman para magalaw yung pride mo, mahirap naman tayo. Pero isa yun sa mga pagkakataon, isa yun sa mga pamamaraan na maging matibay ang kalooban mo at ang iyong pagkatao, na marunong kang magpakumbaba, marunong kang tumanggap ng mga bagay na hindi tayo magmalaki kasi ang tao naman nagsisimula sa baba, hindi naman angat agad yan. So kung galing ka sa baba ay magiging tinatawag humble ka pagdating ng araw na may position ka na. So kung palagi mong gagawin yan, pag may mga sa working place mo, pag may mga bagay na alam mong nagagalaw ang yung pride, ay aayaw ka sa lahat ng mga napupuntahan mong trabaho, baka ayawan mo kasi nagalaw yung pride mo dahil may pinagawa sa iyo, sabi ko sa anak ko. So yung anak ko na guys ay medyo naliwanagan. Huwag ka lang pumayag kung patrabahuin sa iyo ang isang bagay na alam mo ikasasama ng iyong kalusugan at siyempre labas na sa function mo. At pangalawa, walang bayad. Yun ang pangit. Pero kung hindi naman nakasama sa kalusugan mo, hindi naman nakasama sa sarili mo, at it's a part of your one of your function as a crew, why not you don't do it? Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa anak ko, mas malupit ang mundo dyan pag nakalabas ka na, sabi ko sa kanya. So yung pag ginawa sa iyo ng mga
management doon sa fast foods na pinagtrabaho mo, ay hindi, tinuturuan ka lang kung paano maging matibay ang iyong sarili. At siyempre, pagdating ng panahon na maging leader ka na, ay magiging kwan ka rin. Hindi ka magmamalupit sa mga subordinate mo. Kung hindi, maging maayos ka pa na leader. Kasi iba yung leader, iba naman yung bossy style. Ang leader kasi guys ay siya mismo yung nangunguna para gumalaw. Tapos ang mga boss na feeling boss, yun yung mahilig mag power tripping talaga. So awa naman Diyos na intindihan ng anak ko yung sinabi ko sa kanya at naging manager siya nung nag-graduate siya. Anyway, bakit ko kwento? Tulad ni ate, doon sa viral video, kung power tripping yun, walang problema. Ika nga, sino ba nalugi doon? Di ba yung kumpanya? Siyempre kasi bayad naman yung oras ng tao eh. Kahit na alam kong although parang pinaglaruan siya sa piling ng iba, pero hindi natin alam, nahusgahan agad natin yung manager. Baka naman talagang tinry lang niyang sinubukan kung paano sumunod yung crew. Kung hindi ba matigas ang ulo o kaya yung tinagtawag na nasa puso niya ba na maging crew sa branch na yun. Kaya isa siguro yun sa mga trials na binigay ng manager para kung ito ay masunurin ba o hindi, no? Para sa akin, wala namang naging bawas doon. Nag-inventory sila, pinagtripan mo siya, bayad naman yung oras niya. Nagbilang siya ng tiles, no? Nagbilang siya. Ang pangit doon, kung overtime na yun, walang bayad, tapos pinagbilang mo, yun ang pangit doon. Pero kung pasok naman sa oras ng tao, sinong nalugi? Yung kumpanya. But anyway, hindi natin dapat husgahan yung manager. Baka talagang tinry lang niya kung gaano sumunod ng utos ang naturang crew, no? Ganito yan kasi, parang sa mga military, ako kasi hindi ako naging military, pero naging officer ako ng ROTC at saka CET. Kung hindi nyo kabisado yung CET, yung CAT na during high school, nagiging kwan tayo dyan, sinusubukan ang ating tinatawag na pride. Okay guys, sa mga military training guys, mag-comment yung mga taga-military, yung nakaranas ng military, CET, ROTC, nangyayari yun. Kasi nga, tinatry kung gaano ka kitawag na marunong umobey ng tinatawag ng kautusan bilang subordinate. Yung nasa mababang karanggo. Yun ang parang tinatawag na initiation sa mga trainee kung nasa military ka. Ganon din ang doon sa mga company, tinatry yung mga bago na ito ba ay willing tinatawag na mag-render ng kanyang tinatry yung tinatawag na patient natin guys sa trabaho. Kung paano tayo tumanggap ng mga kautusan, tinatawag na mga task natin sa trabaho, paano tayo maging adjustable ba? Yung paano tayo mag-handle ng under pressure na mga trabaho. Isa yan sa mga tinatry na mga trials na binibigay ng mga manager. Although may mga manager na mga bully talaga. Yung bang dating nabubuli nung maliit pa tapos nagka-position, ginagawa nila sa mga subordinate nila na ngayon. So, ganun talaga. So, kasama yan sa buhay natin bilang pangangamuhan. Ang importante, pasok dun sa trabaho na oras na meron tayo. Tulad nung si ate, inutusan siya magbilang dun sa tiles. Malay ba natin na ang kanya palang purpose nun ay tinry lang niya kung ito ba ay marunong sumunod ng kautusan under pressure, di ba? So, kaya niyang ibaba ang pride niya, alang-alang sa kanyang trabaho, at alang-alang na kumita siya. So, tinatry siya. Ito naman mga SOCMED natin, kanya-kanyang reaksyon na mga pang-aapi, pero hindi lahat ganun ang purpose. Ang iba, tinitingnan lang kung gaano ka willing na magtanggap ng mga kautusan. Basta ang importante, meron kang pasok ang oras mo sa bayad. Ang pangit doon, kung inutusan ka ng trabaho na hindi pasok sa bayad mo, yun ang pangit doon. Anyway, yun ay hindi palagay ko, kung pang-aapi man yun, walang problema.
Sundin, tulad yun, nagbilang siya ng tiles. Naubos yung oras niya kabibilang ng tiles. Ano bang nalugi doon? Di ang kumpanya, hindi naman siya. Siya, nagbibilang siya ng tiles, naubos yung oras, ma'am, bumapatak naman yung metro niya. Bayad naman siya. O, sino nalugi? Di yung kumpanya. Imbis na maging productive siya, inutusan siya sa ibang trabaho na maayos, na productive dapat siya, inutusan siya na walang kwentang trabaho. So, nalugi ang kumpanya kasi pumapatak yung metro niya sa kumpanya, walang nangyari doon sa pinagawa nila. Diba ganon yon? So guys, hindi lahat ng ganong mga eksena ay nangaapi. May iba ay tinatry lang talaga na subukan ng iyong pasensya sa trabaho kung gaano ka tumanggap ng trabaho. Kasi guys, nakikita nyo ang mga taong pikon, yung mga taong pikon ba, hindi marunong halubilo sa ibang tao, konting salita lang napipikon, hindi yan pwedeng magtrabaho sa mga corporate world. Magninegosyo ng sarili niya yan, hindi siya pwedeng mag-employed. Kasi bakit? Hindi siya kayang makipaghalubilo sa mga tao dahil pikunin nga siya. Pikon siya, hindi siya pwedeng humalo sa mga tao kasi konting bagay lang ay napipikon o kaya yung pride niya palaging mataas. Ganun yun. Kaya nga sa military, tinitrain doon sa military na ang mga training nila, kinukuha nila. Tinatanggal nila yung pride sa military training. Push up ka dyan! Ginaganon. Give me 10 push up! Give me 1! Pinapagulong-gulong. Kasi kung sa military ka, hindi ayaw mong gumulong doon sa mga putik-putik, ang bala ng kalaban, hindi yan sasanto sa'yo. Ganun din yun sa mga corporate world, guys. Hindi lahat ng kumpanya pupuntahan mo ay maayos ang kalagayan mo. Kailangan mo mag-adjust. Hindi lahat ng kumpanyang pupuntahan mo, mabait ang amo mo, may kupal na amo, may mayabang, may bully. Since ikaw naman nangangailangan, gusto mo ng trabaho, mag-a-adjust ka, lalaruin mo yung sistema nila, maglalaro ka doon. Ngayon, kung nangyari na pinabilang-bilang ka doon, piling ng ibang tao ay binuli siya ng manager at sinabi niyang hindi mo makalimutan ang araw, kuwan yun, karga sa kanya yun. Magiging history sa sarili niya yun na dati pinabilang ako ng tiles. Nagsikap siya, na-challenge sa sarili niya, pinabilang niya ako ng tiles, balang araw maging manager ako. Tulad ng anak ko, pinamap siya, nak, diisin mo yan. Estudyante ka pa hindi ka pa naman tapos working student ka pa lang. Gawin mo yan. Sino ba tayo sa mundong ibabaw? Isa lang tayo mga Bisaya rito sa Maynila na naghahanap ng kapalaran natin. Gawin mo yan, nak. Huwag mo lang gawin yung mga bagay na alam mo ikakasira ng iyong kalusugan, ang iyong sarili, at wala kang bayad. Yun ang hindi mo dapat gawin. Mag-resign ka talaga. Pero kung bayad ka naman, pride lang yan, sabi ko sa anak ko. Yun ang sinabi ko sa anak ko, guys. Pride lang yan, na. Mas may malupit pa dyan pagdating ng araw. Kasi pinagdaanan ko lahat yan. Oo guys, pinagdaanan ko lahat yan. Yung mga ganong bagay, pambubuli, halos kwan. Kasi siyempre, Bisaya kami. Ano ba makain namin dito sa Maynila? Kung magmamalaki ako sa trabaho ko. Lahat ng pambubuli na daanan ko, yun ang nagpatibay sa akin, sabi ko sa anak ko. Ba? So, hindi lahat ng ganon ay piling natin ay inapina ng mga kawan. Pangpatibay ng kalooban yun at sarili para pagdating ng panahon naharap ka man sa mga pagsubok, hindi ka tatalon sa building, hindi tulad ng ibang mga tao na konting pagsubok tatalon sa building, iinom ng lason, na-depress, na-anxiety, nakuan. Kasi bakit? Kulang sa pagsubok ng panahon. Ang mundo wala namang pakialam sa'yo. Isa ka lang sa mga taong nag-exist sa mundong ibabaw. Ano bang pakialam ng tao sa'yo? Napakahina ng kalooban mo. Kunting pagsubok lang, biniling mo lang, masama ng kalooban mo. Tulad nga nung anak ko, maplang na. Ipagpapalit mo na yung kuwan mo, maplang. Alam mo ba na ibang anak, ang ibang estudyante ngayon, walang trabaho. Ikaw, estudyante, may trabaho ka. Estudyante ka na nga, may trabaho ka pa. Tapos maplang, ganun ka na. Paano kung makaka-encounter ka ng matinding problema sa buhay, susuko ka na agad dahil ganun ang naramdaman mo. Pangpatibay ng loob yan. Okay guys? Marites ng social media guys. Kita-kita tayo sa sunod na video. Bye-bye. Bye-bye.